Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Alam mo ba, kapakbet, na may influence ang hugis o shape ng bubong ng isang bahay sa energy flow? Kung matatandaan natin, ang Feng Shui ay all about creating a harmonious environment na kung saan ay inaayos at pinapalago ang daloy ng enerhiya para makakuha ng mga magagandang biyaya sa buhay. Dagdag pa, different shapes bring various energy types, mga kapakbet. Ibig sabihin nito ay iba't ibang enerhiya ang dala ng bawat hugis at kabilang na ang sa hugis ng bubong. May mga bubong na negative energy ang dala dahil sa kanilang hugis at hindi ito maganda dahil maaaring maapektuhan ang takbo ng enerhiya sa bahay at swerte nyo. Kaya naman, kung nagbabalak kayong magpaayos ng bubong o magpagawa ng bahay, panoorin nyo ito, mga kapakbet. Ano-ano ang iba't ibang hugis ng bubong? Number 1, gable roofs. Isa sa mga common roof type, mga kapakbet, ay ang mga gable roofs. Ito yung mga bubong na parang patriangle ang itsura. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Kung gagamitan natin ito ng Feng Shui, mga kapakbet, sinisimbolo ng gable roofs ang pagiging balanse at payak dahil sa hugis nito. Kaya naman, isa ito sa mga factor o mga rason kung bakit mas marami ang ganitong uri ng bubong. Dagdag pa, pinapadaloy nito ng maayos ang enerhiya sa bahay. Ngunit mga kapakbet, dahil sa sharp angles nito, maaaring pagmulan ito ng mga poison arrows at hindi ito maganda dahil ito ay magbibigay ng negative energy sa bahay. Kaya naman, para ito ay makontra, pwede niyong takpan ng mga bushes o puno ang mga sharp angles ng iyong bubong para hindi ito maging poison arrows. Kung ang bahay nyo ay nasa east or southeast direction, gable roofs ang gamitin nyo. Sinisimbolo nito ang growth at prosperity in Feng Shui. Ikalawa, hip roofs. Ang hip roofs naman, mga kapakbet, ay mala-triangle din na hugis ng bubong, ngunit ang pinagkaiba nito sa gable roof ay meron itong 4 na slopes sa 4 na sides ng bubong. Tignan nyo ang nasa larawan. Sa gable roof, 2 slopes lang ang meron. Ang mga hip roofs ay isa sa mga excellent tool para makagawa at makabuo ng stable at secure environment dahil sa hugis nito na solido at balanse. Mine-maintain din nito ang energy flow sa bahay. Wala masyadong potential error sa pagdating sa ganitong hugis ng bubong, mga kapakbet, dahil wala itong sharp edges kumpara sa gable roof. Ang hip roofs ay nagpoprotekta sa inyo laban sa mga external negative energies katulad ng mga kapitbahay na ang hatid ay mga fake news. Kung ikaw naman ay nasa lugar na mahangin, mas maganda kung hip roof ang inyong gagamitin. Ikatlo, flat roofs. Sunod naman na hugis ng bubong, mga kapakbet, ay ang flat roofs. Itong roof shape na ito ay nabibilang sa mga modern architectural design na may aesthetically feeling. Ngunit, isa ito sa mga may malaking issue kung ating i-apply ang mga prinsipyo ng Feng Shui. Ito ay dahil, mga kapakbet, ang flat roof ay sumisimbolo sa stagnation, walang usad sa buhay. Kaya naman, magkakaroon ng energy stagnation sa bahay nyo kung flat roof ang inyong bubong. Kapag nagkakaroon ng energy stagnation, mahihirapan kayong maging maunlad sa inyong finances, kalusugan, trabaho at iba pa. Para magkontra ito, mga kapakbet, maglagay kayo ng rooftop garden o di naman kaya ay water features katulad ng fountain. Ika-4, mansard roofs. Kapag mansard roofs naman, mga kapakbet, ito yung combination ng flat at slope roofs. Ibig sabihin, para itong isang 3D trapezoid object. Flat sa itaas at may padausdos o slope section sa bawat slides nito. Ang mga ganitong uri ng bubong, mga kapakbet, ay nagbibigay ng versatile energy flow na may kasamang stability.
Ngunit pagdating sa ganitong bubong, may nakikita tayong issue at ito ay maaaring pagmulan ng conflict energy sa bahay dahil sa complexity ng design ng mansard roofs. Kapag kasi may ganitong conflicting energy sa bahay nyo mga kapakbet, magiging mainitin ang mga tao sa loob at madalas ang pag-aaway nyo. Para ito ay makontra, maglagay kayo ng water fountain para dumaloy ng maayos ang energy sa bahay. Kapag alam at naintindihan mo na ang importansya ng roof shape pagdating sa feng shui mga kapakbet, pwede itong maging game changer sa inyong bahay para makagawa at makabuo kayo ng isang maayos at good feng shui house. Kaya naman mga kapakbet, kung magpapagawa ka pa lang ng bahay o bibili ng bahay o hindi naman kaya ay magkakaroon ng major renovation, i-apply mo ang natutunan mo rito. At para naman sa mga bahay na ganyan ang bubong, remedyohan nyo ito. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa ating pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.